Happy Lord's Day, everyone! Welcome po sa ating online worship celebration. Kami po ay nagagalak na kayo po ay muling makasama na magpupuri sa pangalan niya. Tayo po ay magpuri sa Panginoon. Pasasalamatan sa lahat ng iyong kabutihan. Pupurihin kita, sasayawan kita, sa presensya mo ako'y magsasaya. Sa puso ko'y wala nang iba, O Diyos, O Diyos. Lagi kang pasasalamatan sa lahat ng iyong kabutihan. Sasayawan kita, sa presensya mo ako'y magsasaya. Sa puso ko'y wala nang iba, O Diyos, O Diyos. Pagkat lagi kong nararanasan ang pag-ibig mong hindi kayang tumbasan ang kahina. Sino bang mahal? Wala nang hihigit pa sa iyong pagmamahal o mapagkat ikaw ang Diyos na tapat kailan pa man. Pasasalamatan sa lahat ng iyong kabutihan. Pupurihin kita, sasayawan kita, sa presensya mo ako'y magsasaya. Sa puso ko'y wala nang iba, O Diyos, O Diyos. Pagkat lagi kong nararanasan ang pag-ibig mong hindi kayang tumbasan ang kahina. Sino pa man, wala nang hihigit pa sa iyong pagmamahal o mapagkat ikaw ang Diyos na tapat kailan pa man. Pagkat lagi kong nararanasan ang pag-ibig mong hindi kayang tumbasan ang kahina. Sino pa man, wala nang hihigit pa sa iyong pagmamahal o mapagkat ikaw ang Diyos na tapat kailan pa man. Pagkat lagi kong nararanasan ang pag-ibig mong hindi kayang tumbasan ang kahina. Sino bang man, wala nang hihigit pa sa iyong pagmamahal o mapagkat ikaw ang Diyos na tapat kailan pa man. Pagkat lagi kong nararanasan ang pag-ibig mong hindi kayang tumbasan ang kahina. Sino pa man, wala nang hihigit pa sa iyong pagmamahal o mapagkat ikaw ang Diyos na tapat kailan pa man.
Sige po, patuloy po tayo na umawit ng awiting pagsamba sa ating Panginoon. Hinamagat, tinawad na, ngunit hindi ka lumaban. Pagkat laman ng isip mo, lubos na kaligtasan ko. Ibinigay ang buhay mo para sa bagong buhay ko. Pagkat sa isip mo'y ako minamahal ang tulad ko. Pag-ibig mong kay ganda sa iyong krus ibinuhos, O Jesus, inalay mo. Pag-ibig mong kay ganda sa Diyos, kaya nilalisan mo, Diyos, para kami maligtas. Matayin mo'y dahilan ng tunay kong kalayaan. Kami ngayon iyong anak, minamahal mo ng ganap. Pag-ibig mong kay ganda sa iyong krus ibinuhos, O Jesus, inalay mo. Pag-ibig mo kay ganda, pag-ibig mo kay ganda sa iyong krus ibinuhos, O Jesus, inalay mo. Pag-ibig mo kay ganda, ako'y sa'yo, ako'y nilaban mo, ikaw lamang ang kailangan ko, mabubuhay sa biyaya ng pag-ibig mo kay ganda.
Jesus, inalay mo. Pag-ibig mong kay ganda, pag-ibig mong kay ganda, sa iyong krus ibinuhos, O Jesus, inalay mo. Pag-ibig mong kay ganda, ibig mong kay ganda, pag-ibig mong kay ganda. You are welcome to send your tithes and offering and your seed to the man of God. May the Lord bless your generosity and your support in our ministry. Kindly send your seeds and your tithes into this GCash account number, 0912-7327627. God bless you bountifully. Happy Lord's Day po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa araw na ito. Sana kayo po ay patuloy na pinagpapala ng ating gawain. Sama-sama tayong patuloy na magpuri, sumamba sa ating Panginoong Diyos. At patuloy na makinig at pagbulay-bulayan ang mga salita ng Diyos na mapapakinabangan natin sa ating mga buhay. Napakahalaga po ng aking ibabahagi sa araw na ito. At hinihikayat ko po kayo pong mga kapatiran, dalhin niyo po ang inyo pong mga anak sa gawain, yayain niyo po ang inyong tatay at nanay, i-invite niyo po ang inyong mga asawa, ang inyong buong sambahayan. Dahil sa mga susunod na linggo ay mahalagang isyu ang ating pag-uusapan tungkol sa relasyon sa loob ng bahay. At nawa tayo ay patuloy na makakilala at makaalam ng katotohanan na nais ng Diyos na ating gawin at ipamuhay. Ngayon pong araw, nais pong ibahagi ang temang ang nakapupunong magulang. Ang nakapupunong magulang. Sabi ng Efesos 6:4 sa Tagalog Bible, mga ama, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik ang inyong mga anak. Sa halip ay palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at pagtuturo ng Panginoon. Ano po bang problema sa mga kabataan natin ngayon? Pero minsan, mas mahalagang itanong, ano kaya ang pinagdadaanan nila sa loob ng kanilang mga tahanan?
Mga kapatid, hindi lahat ng suwail na anak ay masama. Hindi lahat ng matigas ang ulo ay walang respeto. May mga anak na sugatan. May mga anak na lumaki sa takot. May mga anak na kulang sa pagmamahal. May mga anak na araw-araw ay nakaririnig ng mura, panlalait, kaysa papuri. At minsan, ang ugat ng rebelyon ay hindi lang ang puso ng anak, kundi ang pagkukulang ng magulang. Hindi ito sermon para maghusga ng mga magulang. Lahat tayo ay nagkakamali. Ngunit ito ay paalala na ang pagiging magulang ay hindi lamang tungkol sa kapangyarihan at otoridad, kundi ito ay tungkol din sa responsibilidad na ipinagkatiwala ng Diyos. Una, ang magulang ay maaaring maging dahilan ng pagkakasugat ng anak. Sinasabi ng Biblia, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik ang inyong mga anak. Kung sinabi ito ng Diyos, ibig sabihin, posible talagang magawa ito ng mga magulang. Paano nagagalit o nasasaktan ang mga anak? Una, kapag ang magulang ay nananakit. May mga anak na lumaki na ang disiplina ay puro sigaw, palo, at pananakit. Ang resulta, hindi respeto ang nabubuo, kundi takot. At kapag tumanda ang bata, ang takot ay nagiging galit. Ang galit ay nagiging rebellion. Hindi tayo tinawag ng Diyos para maging terror sa ating mga anak. Tayo ay tinawag para maging gabay. Pangalawa, kapag ang magulang ay palamura o mapanlait, may mga tahanan na araw-araw ay puno ng mura at mga salitang nakakasugat. Yung mga salitang wala kang silbi, bobo ka talaga, pabigat kang bata ka, malas ka sa buhay. Alam niyo po, maaaring makalimutan ng mga magulang ang mga salitang yun. Pero yung anak, dala niya yun habang buhay. Ang sugat ng salita ay minsan mas malalim kaysa sugat ng palo. Sabi ng Kawikaan 18:21, nasa kapangyarihan ng dila ang buhay at kamatayan. Pangatlo, nasasaktan at susugatan ang bata. Pangatlo, kapag ang magulang ay mabisyo. Mahirap para sa mga anak na makinig sa pangaral ng magulang na laging lasing araw-araw. Mahirap sumunod sa magulang na inuuna ang sugal, alak, droga o bisyo, barkada kaysa pamilya. Hindi sapat ang salitang mahal kita. Kailangang iyon ay makita sa ating pamumuhay.
Pangalawa, ang sobrang higpit ay maaaring magbunga ng rebellion. Meron pong kasabihan, rules without relationship leads to rebellion. Kapag puro utos, pero walang lambing. Kapag puro bawal, pero walang paliwanag. Kapag puro disiplina, pero walang pagmamahal, ang anak ay maaaring sumunod sa harap mo. Ngunit nagre-rebelde na pala sa puso. May mga batang tahimik, ngunit puno ng sama ng loob. Ang gusto ng Diyos ay hindi lamang obedient children, kundi healed children. Kapag hinigpitan mo ng sobra ang isang spring, anong mangyayari? Kapag binitawan mo, mas malakas itong tatalbog. Ganon din minsan ang anak. Kapag puro kontrol at walang pag-unawa, darating ang araw na sasabog ang kanyang damdamin. Pangatlo, ang hindi pantay na pagtrato ay lumilikha ng sugat. Sa Biblia, makikita natin ang kwento ni Jacob. Mas mahal niya si Joseph kaysa ibang mga anak niya. Ano ang naging resulta sa magkakapatid na ang naging paboritong anak ay si Joseph? Ang naging resulta sa kanila, nagkaroon sila ng inggit, galit, at pagkapuot. Yun ang naramdaman ng magkakapatid. Kaya damay si Joseph ng kanilang galit. Kaya nung makatsyempo, bigla nila siyang hinubaran ng paboritong damit na ibinigay ng kanyang tatay at siya ay inihulog sa balon hanggang sa ipagbili si Joseph bilang alipin. Kapag may paborito ang magulang, ang ibang anak ay nakakaramdam na hindi sila sapat. Mga kaibigan, mga kapatid, hindi pare-pareho ang personalidad ng mga anak. Pero dapat pareho ang iukol na pagmamahal. Mga salitang madalas makasakit. Bakit di ka tumulad sa kuya mo? Mas matalino ang kapatid mo. Mas mabait ang ate mo. Ang comparison ay nakakasira ng confidence. Ang bawat anak ay natatangi sa paningin ng Diyos. Pangapat, ang rebelyon ng anak ay madalas sigaw ng isang sugatang puso. Kapag may rebelding anak, huwag agad nating tanungin, bakit ka ganyan? Mas mabuting itanong, anong sugat ang dala mo? Minsan ang rebellion ay hindi paghihimagsik laban sa magulang. Ito ay paghahanap ng pagmamahal, paghahanap ng acceptance, paghahanap ng halaga. May mga anak na sumasama sa barkada dahil doon sila nakakaramdam ng pagtanggap. Ang significance na hinahanap nila sa bahay, sa labas nila nakukuha sa mga barkada. May mga anak na lumalayo sa bahay dahil hindi nila maramdaman ang kapayapaan sa tahanan. May pag-asa pa para sa mga magulang. May pag-asa pa. May magandang balita.
Mga kaibigan, mga kapatid, walang pamilya na hindi kayang baguhin ng Diyos. Kahit nagkamali ang magulang, kahit maraming taon ang nasayang, kahit malalim na ang sugat, may kapangyarihan ang Diyos na maghilom, paghilumin ang iyong sugat. Ang unang hakbang ay pagpapakumbaba. Minsan, ang pinakamatapang na salita ng magulang ay, "Anak, patawarin mo ako." Maraming anak ang matagal nang naghihintay marinig ang mga salitang iyon. Kapag humingi ng tawad ang magulang, hindi bumababa ang iyong otoridad. Sa katunayan, tumataas ang iyong kredibilidad. Nakikita ng anak na ikaw ay tao rin na marunong magpakumbaba sa harap ng Diyos. Ang modelo ng Diyos bilang Ama. Ang Diyos ay makapangyarihan, pero hindi siya abusado. May disiplina, pero may pagmamahal. May correction siya, pero may biyaya. May standard siya, pero may habag. Ito ang uri ng pagiging magulang na nais ng Diyos para sa atin. Hamon sa mga magulang na kasama ko ngayon. Kung ikaw ay magulang, tanungin mo ang iyong sarili. Mas madalas ba akong magalit kaysa makinig? Mas madalas ba akong manigaw kaysa magturo? Mas madalas ba akong magpuna kaysa magpuri? Nakikita ba ng mga anak ko si Kristo sa aking buhay? Ang mga anak ay hindi nangangailangan ng perpektong magulang. Ang kailangan nila ay magulang na marunong magmahal, marunong makinig, magturo, at magpakumbaba. Sa aking pagwawakas, ang rebelyon ng anak ay hindi laging ugat ng problema. Minsan ito ay bunga lamang ng sugat na matagal nang hindi nagagamot. Bilang mga magulang, tayo ay tinatawag hindi para kontrolin ang ating mga anak, kundi para ihanda sila sa layunin ng Diyos. Ang tahanan ay dapat maging lugar ng pagmamahal, paggalang, pagtutuwid, at pagpapatawad. Kapag naghari si Kristo sa puso ng magulang, mas madaling maghari ang kapayapaan sa puso ng anak. Bago natin hilingin na magbago ang ating mga anak, hilingin muna natin sa Diyos na baguhin ang ating puso bilang mga magulang. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa iyong salita. Patawarin mo po kami sa mga pagkakataong nasaktan namin ang aming mga anak sa salita, sa gawa o kapabayaan. Turuan mo po kaming maging mga magulang na puno ng pag-ibig, karunungan at biyaya. Pagalingin mo rin po ang mga anak na may sugat sa kanilang puso. Ibalik mo po ang pagkakaisa at kapayapaan
sa bawat tahanan. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Palakpakan natin si Lord. Bagsi tayo, itaas ang mga kamay. Ako'y nagdideklara. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumaating lahat. Ang panatag na puso, ang matiwasay na pag-iisip, ang masayang kalooban at malakas sa pangangatawan, ang pinagpalang buhay at kabuhayan ay dumaloy sa iyo at sa iyong sambahayan. Pakaingatan ka ng Diyos sa isang buong linggong darating at ang kapayapaan niya maghari sa atin. Tanggapin natin lahat ito sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen. Happy Lord's Day! Happy Lord's Day!